Mapagpala at mabiyayang araw po ang aking pagbati at muli po, welcome sa isa na namang pagkakataon at tayo po ay magsama-sama sa isa na namang edisyon ng ating programang Solution, your grace-based devotions, of course with me, your host, and my name is Laverne Ducot. Isa na naman pong pagkakataon para bigyan po natin ng tuon at tugon ng isa na namang katanungan sa gabing ito. Dahil ito nga po ating programa kung saan ihatid ay tugon sa ating bawat tanong. At ang tanong po na ating bibigyan ng tugon ay syempre po magbibigay sa atin ng kalayaan at patuloy po nating maunawaan ang ganda ng buhay na daan po sa atin ng Diyos pamagitan ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus. Kaya naman ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa ating pagkakataon. Muli po, maaari po natin siyang pagsaluhan at pag-usapan ng kanyang kabutihan, ng kanyang labis na pag-ibig at sakdal na pagmamahal na laan niya po sa atin. At syempre, binabati po natin ang lahat ng ating mga kaibigan na pagaman tayo po ay malayo sa isa't isa pero pinaglalapit tayo ng technology ng Facebook Live. Kaya naman po, good morning, good afternoon, and good evening para po sa ating mga kababayan na kasama natin every night. Dito po yan sa ating programa. Maraming salamat po for joining me. Talaga pong kagalahan ko na nalaman na kayo po ay nariyan palagi. And of course, binabati po natin good evening po para sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa buong Mega Manila. Dahil tayo pinapapanood every night at 7:30. Every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays via Facebook Live. At kung kayo po hindi namin nakakasabayan o nakakasama sa atin pong broadcast every 7:30 sa gabi, pwede nyo po kaming sabayan at subaybayan via our YouTube channel. At mag-subscribe na rin po sa ating Mismo TV, MISMO TV. Isang word na po yan sa mga nagtatanong para pwede nyo pong balik-balikan yung mga episode na hindi po ninyo napanood. Sa gayon, sabay pa rin po tayo sa pag-aaral. At magamit nyo rin po, kagalahan po namin na maging materialis nyo po ito sa inyong mga Bible study. And of course, maraming salamat po sa mga nag-share po na ating programa at sa mga hindi po natin nakakaagapay sa larangan ito. Maaari po bang kung kayo po ay nananampalataya at naniniwala na ito po ang mensahe na dapat po napapakinggan ng inyong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kaklase, mga ka-office mates,
pwede niyo pong ibahagi o i-share yung ating programa sa inyong mga kakilala, mga mahal sa buhay. Na sa gayon, ito po yung pinakamainam na pag-evangelize po natin. Ipabatid po natin sa kanila kung gaano po sila kamahal na ating Diyos Ama sa langit. At maraming salamat po in advance sa mga kaibigan po natin na kaagapay po natin sa gawain ito. And syempre pa sa ating pagpapatuloy habang inantabayanan po natin ating mga kaibigan, mga nakaka-jamming, mga kaklase po sa ating programa. Habang hinahanda niyo na po ang inyong ballpen, lapis at papel, kasama na yung Biblia, and of course, siya na po sa tabi ninyo ang buong pamilya. Narito po muna isa napakagandang awiting paalala po sa atin. At makalipas po na awiting ito, magbabalik po tayo at pagpapatuloy natin ang pag-aaral. Dito lang yan sa inyong programa kung saan ay hatid ay tuwang sa ating bawat tanong. And this is Solution, your grace-based devotions, of course, with me, your host, Lover. Tanging ikaw ang siyang pag-asa ko. Tanging ikaw ang siyang kanlungan ko. Tanging ikaw ang siyang laging kublihan ko. Tanging ikaw ang siyang kaibigan at sandigan ko. Tanging ikaw ang musika nitong awitin. Tanging ikaw pumukaw sa kathan nitong damdamin. Tanging ikaw ang sa tuwin ay pupurihin. Tanging ikaw lang at wala nang iibigin. Umulat, umaraw, mayanig, magunaw ang buong mundo. Ikaw, Jesus, ang siyang kasama. Hindi ako mangangamba. Kumidlat man o kumulog, ika'y matibay kumuog, hindi mawawalan ng loob. Ikaw, Jesus, ang siyang kasama. Pagtitiwalaan ko'y tanging ikaw. Tanging ikaw ang siyang pag-asa ko. Tanging ikaw ang siyang kanlungan ko. Tanging ikaw ang siyang laging kublihan ko. Tanging ikaw ang siyang kaibigan at sandigan ko. Tanging ikaw ang musika nitong awitin. Tanging ikaw pumukaw sa kathan nitong damdamin. Tanging ikaw ang sa tuwin ay pupurihin. Tanging ikaw lang at wala nang iibigin. Umulat, umaraw, mayanig, magunaw ang buong mundo. Ikaw, Jesus, ang siyang kasama. Hindi ako mangangamba. Kumidlat man o kumulog, ika'y matibay kumuog, hindi mawawalan ng loob. Ikaw, Jesus, ang siyang kasama. Pagtitiwalaan ko'y Panginoong Jesus, pag-asa ko. Pagtitiwalaan ko'y tanging ikaw. 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 Umulat, umaraw, mayanig, magunaw ang buong
Maraming salamat po sa awiting ating napakinggan na siyang nagbigay po sa atin ng paalaala at nag-date sa ikalawang bahagi po na ating programa ngayong araw na ito. At muli po, welcome sa isa na namang edisyon ng ating programang Solution, Grace-Based Devotions. Of course, with me, your host, and my name is Laverne Ducot. Ito nga po ang programa kung saan ay hatid natin ang tugon sa ating bawat ano. At syempre, ang tugon po na paghuhugutan po natin, hindi po ito magmumula sa inyong lingkod dahil wala po kayong mapapala sa akin. Tugon po na atin pong paghuhugutan syempre pa ito po ay magmumula sa salita mismo ng Diyos, sa kanyang nananaganang kapahayagan mula po sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So muli po, maraming salamat for joining us tonight at muli po, kagalahan namin na malaman na sinasamahan niyo po kami patuloy dahil pagpapatuloy po natin ating mga pinag-usapan kagabi. At muli po binabati natin ating mga kababayan saan man kayong panig ng daigdig. Good morning, good afternoon, and good evening. Maraming salamat sa Panginoon. Tayo po ay may kalayaan na magsama-sama bagaman. Malayo po tayo sa isa't isa pero thank you sa technology ng Facebook Live tayo po ay pinagsasama-sama. And of course, binabati po natin ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa buong Mega Manila. At marami po sa ngayon ang nasa kanilang mga tahanan bilang pagsunod sa direktibo ng ating pamahalaan. At napakasayang pagmasdan, di po ba na tayo po nag-aaral ng salita ng Diyos, kasama natin ating Biblia at ng buong pamilya. Kaya po tawagin na po ang inyong mga kaibigan at balitaan na po sila na meron pong Bible Study online. Siyempre, pahatid po sa inyo ating programa kung saan po pagyayamanin po ng banal na spirito, ating kamalayan sa katotohanan na siyang nagdudulot po sa atin ng nananaga ng biyaya at kapayapaan, lalo tigit sa mga panahon ito. So muli po, maraming salamat sa iyong patuloy na pagtutok at panunood at simulan na po natin ang ating Bible Study. Dito pa rin yan, siyempre pa sa inyong programang Solution. Magandang araw po at mapagpalang gabi para po sa ating mga kababayan dito yan sa Pilipinas at sa buong Mega Manila at isang napakagandang pagkakataon po para po sa ating mga kababayan sa labas ng ating bansa na anuman pong time zone kayo naroroon tayo po pinagtatagpo ng ating programa via Facebook Live. At ito nga pong programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong, and this is Solution, Grace-Based Devotions, of course with me, your host. My name is Laverne Ducot. Napakaganda pong pagkakataon na tayo po ay nag-aaral at nabibigyan po ng kalayaan na matuto sa loob po na lamang ng ilang minuto ay mag-aaral po tayo at mapagyaman po ang ating kaluluwa sa yaman ng salita ng Diyos. At syempre pa, ito nga po ang programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. Kaya naman po ipagpapatuloy po natin at bilang pagpapatuloy, meron tayong bagong tanong na bibigyan ng tuon at tugon sa araw na ito na may kinalaman po sa ating mga pinag-usapan kagabi. Of course, ang atin pong episode for tonight is this: is there a connection between righteousness and health? Is there a connection between righteousness and health? Meron po bang kinalaman ang katuwiran sa kalusugan para po sa mga mananampalataya na kagaya ko at kagaya mo? So kung kayo po ay meron pong agam-agam ugnay po dito at napapatanong na rin po kayo sa matagal na panahon, ito na po yung pagkakataon para maunawaan po natin at malaman po natin. Is there a connection between righteousness and health? Kasi marami pong mga pagkakataon sa buhay natin na tila ang mga mananampalataya ay tinanggap na lamang po na kung magkakasakit. Kung hindi, bahala na ang Diyos. So alamin po natin. Since ang pinag-uusapan po natin is all about God's righteousness. And kagabi ay tinalakay po natin at binigyan po ng katugunan yung ating episode na tanong din po, nalaman po natin, binigyan natin ng tuon at binigyan ng tugon po sa atin ng salita ng Diyos na what is God's definition of the word righteousness? Is it right doing or right being? Napag-alaman po natin kagabi na ang definition po ng Diyos ay right being, hindi po right doing. That's the new covenant system, right being, because righteousness is a gift. Ito po ay isang kaloob na inilaan po sa atin ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. So bilang pagpapatuloy po sa ating mga pag-uusapan, konting pagbabalik tanaw po sa ating mga tinalahay kagabi, nang sa gayon meron po tayong matibay na tuntungan sa ating pagpapatuloy na ating pag-aaral ngayong
oras na ito. So bilang pagbabalik tanaw po sa ating mga pagtalakay na ginawa po kahapon, muli po napag-alaman po natin na ang God's definition of righteousness, it's all about right being at hindi po right doing. Ngayon, paano po nangyari po ito? Ito po ay naisakatuparan dahil po sa pagsunod ng ating Panginoon Hesukristo sa pakay at kalooban ng Diyos Ama para sa Kanya na siya po isilang upang magdusa, magpasa ng krus, mamatay, alang-alang sa ating mga kasalanan. At syempre, makalipas na 3 araw, siya po ay nabuhay maguli. At na tayo po ay itinuring ng Diyos bilang matuwid sa Kanyang harapan. Dahil po sa Kanyang mga tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo. And it's all about right being and not right doing. At muli po, ito po ay nakamit po ng bawat isang nanampalataya po sa Kanya. Now, para po makita po natin distinction. God imputes righteousness not to those who strive to obey the law. Hindi po sa mga taong nagpupumilit po na at naniniwala na sila po ay magiging matuwid sa pagtupad sa kautusan ni Moises. At meron pong magandang talata na gusto ko pong basahin sa inyo bilang pagpapatunay po sa kapahayagan ito. It's found in Galatians chapter 2 verse 16. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified or made righteous by faith in Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law, no flesh will be justified. So wala po talagang pamamagitan ang pagsunod o pagtupad sa kautusan para ikaw ituring na isang matuwid sa harapan ng Diyos. Malino po, sinasabi ng Galatians chapter 2 verse 16. So, God imputes righteousness to those who believes in His Son, Jesus Christ. So tayo po mga nanampalataya, naglagak na ating pagtitiwala kay Kristo sa Kanyang mga tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo. Sa atin po, inimpute yung Kanyang kaloob na katwiran bilang isang kaloob o regalo o isang gift. Ngayon, paano po natin sinisipat ang gift gaya pa na pinag-usapan natin kahapon? First of all, you have to believe it. Dapat paniwalaan po natin na ito po yung regalo and then you receive it. Diba? Tinatanggap po natin ito and then say thank you and then ariin po natin na bigay po ito sa inyo. Walang bayad. Kaya nga po gift eh. At hindi po marapat, napaka-unethical if someone gives you a gift and then sasabihin mo sa kanya, bro, magkano to? Naku, napakalaking pang-iinsulto po yan sa mga nagbibigay. At ngayon po, isipin nyo, ibinigay po sa atin ng Diyos ang Kanyang katuwiran sa pamamagitan po ng pagsunod ng ating Panginoong Hesukristo. Napakaganda pong balita nito. Hindi mo na kailangan iangay, wala pong hinihiling, wala pong dinidemand ang Diyos. Magtatambling ka sa bundok ng ganito, o gawin mo ito, o gawin mo yan. Hindi po, all you have to do, hindi po ba napakabait ng Diyos? You just have to put your faith in the finished work of Christ on the cross. Wala pong striving na sinasabi, but pure resting. Wala pong pakikibaka, bagkus gusto niya, purong pamamahinga. Pamamahinga na paniwalaan po natin, ang lahat po ng ito ay isinakatuparan na po ni Kristo. At ito po inilaan sa atin bilang kaloob. Muli po ang kaloob or gift o regalo. Ito po ay pinapaniwalaan, tinatanggap, and then say, thank you. Akin yan. Thank you, Lord Jesus. Hindi po ba napakasaya? So, ito po ang tinatawag na regalo, gift. Wala po tayong binayaran. And naangkin po natin itong katwirang ito doon sa krus ng Kalbaryo. Ganito pang pangyayari. Ang tawag po dito ay divine exchange. Kung saan ang ating Panginoong Hesukristo, inangkin po niya, ibinunto ng Diyos sa kanyang katawan ng lahat ng ating mga kasalanan. Kasama po dyan ang sumpa ng kautusan, kahihiyan, galit ng langit, puot ng langit, ang lahat po ng pagdurusa, ang pangungundina, punishment, and lahat po ng mga bagay na hindi po mabuti, which He did not deserve, of course. Hindi po karapat-dapat ito sa ating Panginoon Jesus. Samantala, tayo po mga naglagak ng pananampalataya, inilaan niya po sa atin ang kanyang katwiran. Ang tawag po dito ay banal na pagpapalitan or divine exchange. Remember 2 Corinthians 5 verse 21, for God made Jesus who knew no sin to be sin for us, that we, believers, might become the righteousness of God in Christ Jesus. So once again, this is divine exchange that happened on the cross. Inangkin po ni Kristo ating mga kasalanan at ibinigay naman po sa atin bilang kaloob ang kanyang katwiran. Romans chapter 4 verse 5. But to him who does not work, but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. See,
Wow, this is really good news, mga kapatid. So this is new covenant righteousness that comes by faith. Hindi po ito dahil sa iyong mga pagtatrabaho or paggawa. It's just by faith. So ibig sabihin, righteousness by faith, nakikilala mo yung sarili mo, inaangkin mo ikaw ay matuwid. Hindi base sa iyong nararamdaman, hindi base sa iyong nakikita. Kasi marami pong tao sa ngayon, pinabase po nila yung righteousness by doing. Kapag nakita po nila na, oops, ang ganda naman, nakapag-worship ako ngayon. Ang feeling nila, righteous po sila. Kapag sila po ay nakakapaglingkod sa simbahan, binabase po nila yung kanilang katuwiran sa mga ginawa po nila. Well, this is not the righteousness based on the system po o yung pamantayan po ng Diyos. Ito po yung sistema ng old law-keeping covenant. Mapapagod po kayo dito. Hindi po ito ang naisin ng Diyos para sa inyo. And today, through the finished work of Christ on the cross, God treat us as righteous apart from our works or obedience. So tayo po ngayon ay matuwid sa harapan ng Diyos not because of our performance, but because of Jesus' perfect performance and obedience. Kaya po tayo ngayon matuwid at tayo po ay naglilingkod sa Diyos bilang bunga po ng pagsunod ni Kristo. Yun po yung pinakaugat. So tayo po ay namumunga bilang mga mananampalataya. So today, righteous po kayo, hindi dahil sa ikaw ay mabait, hindi dahil sa ikaw ay mabuti, hindi dahil sa ikaw ay gumagawa ng mabuti sa iyong kapwa, o matulungin, hindi dahil sa ikaw ay sunurin, or kung ano-ano pa mga bagay na mabubuti. Hindi po. Tayo po ay tinuturing na matuwid sa harapan ng Diyos. You know why? Dahil po sa pagsunod ni Kristo. All because of the finished work of Christ on the cross. Kung saan nga po, inangkin po niya lahat ng ating mga kasalanan. Lahat po ng hindi bagay na mabubuti ay inako po na ating Panginoon Jesucristo. Ibinuntun po ito ng Diyos sa kanyang katawan. Pinagbayaran niya po ito. Nang sa gayon, tayo po mga mananampalataya, inilaan naman po niya sa atin ang kanyang kaloob na katwiran. So this happened on the cross. Divine exchange. See? Inangkin po niya yung mga bagay sa kanyang katawan na hindi po karapat-dapat para mapasa atin po yung mga bagay na hindi rin karapat-dapat. Ano pong tawag dito? Biyaya or grace, undeserved, unearned, and unmerited favor. Wow. So I pray that this truth is malinaw po sa atin, maliwanag po sa atin. Ang righteousness na meron po tayo sa ngayon, hindi po bunga na ating kabutihan, kabaitan, o anumang mabubuting asal na ginawa po natin o ginagawa natin. O maaari pa natin gawin in the future. But ito po ay bunga ng pagsunod ng ating Panginoong Jesus sa kanyang sa pakay at kalooban ng Diyos Ama para sa Kanya. Bilang mga anak ng Diyos, bilang isang born-again Christian, ikaw yan. Kung itinuturing mo ang sarili mo na nanampalataya ka, kinilala mo si Kristo bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, ang kaloob na katwiran pong ito ay sadyang hindi na po mawawala po sa inyo. Dahil ito po ay kaloob, gift, or regalo, ito po ay mananatili po sa inyo. Yes, this is true. And this is the good news. This is the gospel. Now, may mga pagkakataon na binabase nga po ng mga mananampalataya ang righteousness based on feelings or by sight. Kapag sila po ay nakakapag-worship sa Diyos, they feel, righteous ako, or nakakagawa sila na mabuti sa kapwa nila, righteous ako. Hindi po. Di ba tayo mga mananampalataya, sabi po ng kasulatan, we have to walk by faith and not by sight. So paano po ito maisa sa katuparan? Ganito po yun. Halimbawa po, whenever you fail, kayo po'y bumabagsak, nagkakamali, nakakagawa ng kasalanan, never judge your standing by your behavior. Never do that. But rather, judge your behavior by your perfect standing. Ito po yung legal term sa righteousness. Once again, kapag kayo po yung nagkakamali, when you fail, nagkakasala, bumabagsak, never judge your standing by your behavior. Never do that. But rather, judge your behavior by your standing. Yung perfect standing before God. Still believing that you are the righteousness of God in Christ Jesus. And whenever you fail, patuloy mong sasabihin yan and it gives pleasure sa Diyos. You are giving so much value sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Amen. This is righteousness by faith. Kasi hindi ka nakabasa sa iyong nakikita, sa iyong nararamdaman. So ito po ang tinatawag na righteousness by faith. So maraming Christians po sa ngayon, yun nga po, ibinibilang po nila kanilang mga sarili na matuwid kapag sila po nakakagawa ng
tama, nakakagawa ng wasto, nakakagawa ng mabuti. So binabase po nila ito sa Old Covenant system, right doing. Pero hindi po ito ang layunin at pake ng Diyos po para sa atin. Dapat po maitatag po tayo that righteousness under the New Covenant is based on right being. Ang atin pong katwirang tinatamasa sa ngayon, hindi po galing po ito sa atin. Hindi po ito bunga ng ating faithfulness or obedience. Ito po ay bunga o dulot po sa atin ng perfect performance and obedience ni Kristo Jesus. So all you have to do, muli po, you just have to believe it, then receive it, and then say thank you. At sabihin mo sa nagbigay, thank you, akin to. Ako tuwang-tuwa po yung nagbigay. Di po ba? Kayo rin, di ba? Pag nagbibigay po kayo, kapag nakita nyo yung pinagbigay na talaga namang inaangkin at tuwang-tuwa sa iyong mga binigay, nagbibigay po ito ng pleasure po sa inyo. Natutuwa po kayo. Every time, kung kayo po nagbigay ng t-shirt sa taong yun, di ba? Nakikita mo, nag-i-enjoy siya sa binigay ko at talaga nagbibigay po ng kagalakan sa inyo. Ganon din po sa atin. Ito po ay, we are giving so much value sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoon Jesucristo. At ito po ang sikreto. Kaya po tayo nananagumpay sa buhay. Romans chapter 5, verse 17b. Much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Wow! Praise the Lord. Ito po ang napakagandang katotohanan po sa mga pinag-uusapan natin. Ngayon naman po, ipagpatuloy po natin ang ating pag-uusap. Ugnay po sa bago po nating tanong na bibigyan ng tuon at tugon sa araw na ito. Ang ating pong episode once again, is there a connection between righteousness and health? Meron po bang kinalaman ang katwiran sa kalusugan ng isang mananampalataya sa isang Kristiyanong kagaya po natin? Well, sasagutin po ito ng ating mga pag-uusapan. Ang tao po, para maunawaan po natin, tayo po ay nilikha ng Diyos tripartite. We are triune being. Ang tawag po ng mga theologians po dito ay trichotomy. Bagaman meron po mga theologians na naniniwala sa dichotomy, na binubuo daw po ang tao ng pinag-iisa po nila yung espiritu at saka yung kaluluwa and then yung katawan. Hindi po ito pinangahawakan, wala pong matibay na sandigan sa Biblia. Ako po personally, I believe, dahil meron pong sinasabi ang Biblia na tayo po ay triune being. Tayo po ay espiritu na may kaluluwa at naninirahan sa tinatawag na katawan. At ito po ay mababasa natin sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, pneuma, sa wikang Griego, and soul, suke, sa wikang Griego, and body, soma, be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So tayo po ay binubuo ng tripartite. Triune being po tayo. We are spirit being who has a soul, kaluluwa, and who lives in a body. Ito po yung ating katawan. Okay? So nang tayo po ay isinilang sa mundong ibabaw, tayo po ay makasalanan. We were sinners, not because we sinned, but because of Adam's sin. Naglay po natin ang makasalanang kalikasan. So ito po ay likas na sa atin dahil po sa maling pagpili ni Adan. Now, ito po ang good news. Nang ikaw ay kumilala kay Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, meron pong malaking pagbabagong naganap. Ikaw ay naipanganak maguli, ay tinatawag na born-again Christian. It's a one-time event. Ang tawag po dito ng mga theologians ay regeneration. Ano po ibig sabihin ng regeneration? It's an act of God where a spiritually dead person, kagaya po natin, nung tayo po wala pa kay Kristo, so tayo po ay binuhay na maguli sa an act of God where a spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. So ang Diyos po ang kumilos. At dahil po tayo po ay naipanganak na muli, ay tinuturing po tayong born-again Christian. Ngayon marami po sa mga mananampalataya, if you would ask them, of course mananampalataya, sabihin nila, born again ka, di ba? Pag tinanong mo sila, born again ka? Sabihin nila sa'yo, yes. Ngayon pag tinanong mo, saan ka na born again? Sabihin lamang po nila, ako born again. Hindi po nila alam kung saan sila na born again. So once again, tayo po ay triune being, tripartite. Meron tayo po ay spirit being who has a soul and who lives in a body. Now the question is, nung kayo po ay na-born again, ano po ang na-born again po sa inyo? Ang inyo po bang kaluluwa? Ang inyo po bang katawan? O ang inyong espiritu? Well, the truth is, nung pumasok po ang banal na espiritu ang na-born again po sa atin, hindi po yung ating katawan, hindi yung ating kaluluwa, bagkus yung ating espiritu. So ito po ang nangyari. Tayo po ngayon
ay nakipag-isa na kay Kristo. So, ibig sabihin, ang atin pong espiritu ay pinaging banal, perpekto, matuwid, magpakailanman. Dahil ang banal na espiritu nga po ay nananahan at mananatili na po sa ating espiritu dahil ito po ay sobrang linis na. Ito po ang kanyang bagong tahanan. At ito po ay pinapatutuhanan ng 1 Corinthians chapter 6, verse 17. But he who is joined to the Lord is one spirit with Him. Wow, praise God! Tayo po ay tinuturing na nakipag-isa na kay Kristo bago ng nilalang. Wala na po yung iyong dating lumang kalikasan. Wala na po yun. Romans chapter 6, ang nangyari po sa dating ikaw ay crucified with Christ, died with Christ, at para hindi na po siya mabuhay, buried with Christ. And then, nung nabuhay po maguli si Kristo, kasama po tayong nabuhay na maguli. Amen. So, kung meron po kayo napapakinggan na nabubuhay po yung inyong dating makasalanang kalikasan, hindi po tama ang katuruan yan. Because today, as a believer, you are now partakers of the divine nature of God. Ang atin pong dating makasalanang kalikasan, patay na po yun. Ang bago mo ng kalikasan ngayon ay kagaya po ng sa Diyos. Hindi na po nagkakasala at hindi na kayang magkasala pa ng inyong espiritu. Meron pa tayong verse na pwedeng panghawakan. Meron po, it's found in 1 John chapter 3, verse 9. Whoever has been born of God or born again does not sin. Why? For God's seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God or born again. Now, this is good news, mga kapatid. Bilang isang born-again Christian, yung po inyong born-again spirit ay hindi na po pwedeng magkasala at hindi na po niya kayang gumawa ng kasalanan. Bakit? Dahil po siya ay born of God, ipinanganak na pong muli. Kaya naman po, ang katotohanan ng panghahawakan po natin, nananatili na po at mananahan po sa inyo ang banal na spirito dahil sobrang linis po na yung spirito. At ito po ay mananatili magpakailanman. Pinaging perpekto o sakdal, banal at matuwid. Pakatandaan po natin na matuwid ang inyong born-again spirit. Ito po ay dahil sa sakripisyo at paghahandog po na ng katawan po na ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Hebrews chapter 10, verse 14. So dapat po, malinaw po sa inyong katotohanan ito. Ang inyong pong espiritu, nandyan po ang banal na espiritu, hindi po siya lilisan at mananatili po siyang magpakailanman. Amen. Samantalang, ito po ay totoo na naganap nga po sa iyong born-again spirit na ikaw ay pinananahan na o nananahan na sa iyo ang banal na espiritu, hindi po siya lilisan, mananatili, magpakailanman. Bagaman ito po ang katotohanan, subalit hindi po ito alam ng iyong kaluluwa na binubuo po ang inyong kaluluwa ay may tatlong faculty, the mind, the emotion, and the will. Sa Tagalog, isipan, damdamin at ang inyong kalooban. Ang main faculty po ng inyong kaluluwa ang inyong isipan. So bagaman malinis po ang inyong espiritu dahil narito po ang banal na espiritu ng Diyos, pero ang inyong pong kaluluwa ay kulang po sa kaalaman. Hindi po natuturuan ng tama dahil po sa inyong mga napapakinggan, sa mga tagapagpahayag na inyong pong pinapakinggan ay hindi po ayon sa salita ng Diyos ang inyong mga naririnig. Sinasabi pa rin po nito na yung katuruan naririnig po ng inyong isipan. Na bagaman ikaw ay isa ng mananampalataya, born-again Christian, isa ka pa rin makasalanan. At pagkaraniwan, di ba, nakikita natin ito, sinasabi ng maraming mananampalataya, I am a sinner, saved by grace. Well, that statement is wrong. You are no longer a sinner. You were a sinner saved by grace. And that's why today, ang tawag sa iyo, santo. Saint na po kayo. Dahil may mga katuruan, ang santo po yung mga namamatay. Hindi po yun. Tayo pong naki Kristo Jesus. Dahil nasa atin pong espiritu, ang banal na espiritu ng Diyos. Tayo po ay santo. Matuwid sa harapan ng Diyos. So, bagaman, ito po ang katotohanan, pero mali po yung napapakinggan ng inyong mga kaluluwa, hindi po kayo umuunlad. Dahil may mali po tayo napapakinggan. And then, inaangkin po pa rin dahil mali nga po yung napapakinggan natin. Umuusbong na po dyan, sumisibo lang yung sense of guilt, and then sense of condemnation, and then meron ng depression. Ito po yung nangyayari po sa inyong kaluluwa, sa inyong isipan. May maling daloy na information. Ngayon, nararanasan po na inyong damdamin. At ito po ay dahil may masama po nangyayari sa inyong damdamin. Ito po ay magkakaroon po ng epekto sa inyong bawat pagdidesisyon. Nagagalit na po kayo. At ito pong masamang bunga po nito. Nagkakaroon po ng masamang manifestation sa inyong physical na katawan. Ayan, nararanasan nyo po sumasakit ang ulo ninyo,
naninikip ang dibdib ninyo dahil meron kayong maling napapakinggan. At kapag kayo po'y nagagalit, hirap na hirap kayo magpatawad. Ito po yung epekto sa inyong kaluluwa na nagiging dahilan based po sa mga pag-aaral sa Estados Unidos. Nagkukos daw po sa ating physical na katawan ng cancer. So nakita niyo po, dahil po may maling pumasok na information at patuloy niyo pong pinapakinggan at isinasaalang sa inyong sarili, tinatanggap po natin. At bagaman ang katotohanan, kayo po ay matuwid na sa harapan ng Diyos, may malaking epekto po ito. May masamang epekto sa inyong kaluluwa at sa inyong katawan. Dulot nga po ng maling napapakinggan, maling information, naririnig, bantong po sa maling paniniwala na may direktang epekto po sa ating damdamin at sa ating pagdedesisyon, sa ating kalooban. Na mula dito po, unti-unti na po nararamdaman po iba't ibang uri ng physical na karamdaman. I pray na nakita po natin na napakahalaga po talaga na matugunan po natin ang mga katotohanan ito. Bagaman born again ka na, perpekto, sakdal, banal, matuwid sa harapan ng Diyos. Ang yung born again spirit po ay doon na po nananahan ng banal na spirito. Pero kung meron po kayong maling mga information, mga maling mensahe na napapakinggan every Sunday or every week, nag-Bible study kayo pero mali po yung information na inyong napapakinggan, pumapasok po sa isipan, dadali po sa inyong damdamin, and then dadali po sa inyong kalooban na magmamanifest na po ito. Pag mali, di ba? May mali po epekto sa inyong physical body. Now, ang importante po dito, hindi po ito makadaloy. Bagaman ang sinasabi ng yung Espiritu, ikaw ay malinis na, ikaw ay pinagaling na, ikaw ang the new creation, ikaw ay bagong nilalang kay Kristo Jesus, pero hindi po siya makadaloy. Imagine niyo po ito po yung inyong Espiritu. Matuwid, malinis, banal, sakdal. Pero may mali pong information, itong middleman mo, ito yung kaluluwa mo. Hindi po siya makadaloy. Why? Because meron siyang wrong information. Hindi niya maidalo yung information na natanggap niya sa spirito niya sa kanyang katawan. Ang natatanggap po ng kanyang katawan, kung ano po yung mensahe na tinatanggap na inyong kaluluwa, na inyong isipan, na inyong damdamin at na inyong kalooban. Kaya naman po, ang dating po nito sa inyong katawan, nagdudulot po ito ng masamang physical manifestations. Sakit ng ulo, naninikip ang dibdib. Naalala niyo po yung ating pinag-usapan na episode natin dito nakalipas na linggo, na tayo po ay we were created to love, for love, and to be loved. Kapag po meron po tayong nararanasan na paninikip ng dibdib, bad thoughts, dahil kinalinga po natin yung maling kaisipan, grudges, bitterness, hindi po ito kilala ng ating sistema. Ano mang mga bagay na masasama, hindi po ito kilala at kinikilala ng inyong kaluluwa at ng inyong katawan. Why? Because we were created to love, for love, and to be loved. Ang mga bagay po ng mga bad thoughts, grudges, resentments, bitterness, ito po ay alien sa inyong katawan. So, hindi, sa inyong sistema, sa inyong kaluluwa at sa inyong katawan, hindi po ito pwedeng tanggapin. That's why meron po masamang manifestation sa inyong isipan, sa inyong damdamin at kalooban. Nagma-manifest po ito na hindi kagandahan sa inyong katawan. Sumasakit ang ulo, naninikip ang dibdib, mamaya po hihiga na kayo, magkakasakit. And then, sa kasamaang palad, mabilis po kaagad ay umuwi sa Panginoon. This is not God's best for you, mga kapatid. Hindi po itong layunin ng Diyos para sa atin. So, importante po, yung pong ating middleman, yung ating soul, ay nafe-feed po ng tama. By listening and listening to the Word of God. Yung Ebanghelyo, nakikita po natin. Ano ba yung katwiran? Dapat malinaw po ito sa atin. Hindi po siya right doing based sa definition ng Diyos. It's about right being. This was imputed to those people who believe in the finished work of Christ on the cross. Ngayon, kung hindi po naniniwala isang tao na siya po yung matuwid na, bagaman yun po ang katotohanan, may mali po siyang information na natatanggap, ito po ay sadyang hindi po siya magtatagumpay sa buhay. See, ang laki po ng epekto sa ating kaluluwa at sa ating katawan eventually. So, kung hindi po natin mabibigyan ito ng pansin, ay magkakaroon po ng problema sa iyong sistema. Ang iyong kaluluwa, hindi po uunlad. Ang iyong pong katawan ay unti-unti pong magde-deteriorate and then hihiga, magkakasakit, at huwag naman po sana sa kasamaang palad ay umuwi kagad sa Panginoon. So, ang atin pong paalala bilang solution po for tonight, kailangan po nating magdesisyon po tayo. Kailangan po nating bigyan po ng tuon yung ating kaluluwa. Bagaman meron na po nangyaring mabuti sa ating espiritu, pagtuunan po natin ng pansin yung ating kaluluwa, kung saan sangkap po nito ang isipan, damdamin at kalooban. Matuto po, dapat makapakinig po ng tunay na ebanghelyo dahil may kinalaman po ito sa ating isipan, dadalo sa inyong damdamin at sa inyong kalooban na may direktang epekto sa inyong katawan. And then, pag tama po ang mensahe niyo pinapakinggan,
kinikilala po ng inyong kaluluwa ang inyong spirito, dadali po ito at magkakaroon po ng magandang epekto sa inyong physical body. Yan, nararamdaman niyo po na kayo ay malusog. Why? Dahil naniniwala ka, ikaw ay matuwid. Ang iyong spirito, nandun po ang banal na spirito na nanahan. At dahil matuwid po ito, dumadaloy ang katotohanan ito sa inyong isipan, sa inyong damdamin at sa inyong kalooban na may magandang epekto sa inyong katawan. Kaya naman pala, ang inyong paligid, yung mga kaibigan, nagkakasakit, dahil meron po silang maling kaisipan or baka po hindi pa sila born again. Ngayon yung mga hindi po born again, expected po talaga kung patay ang spirito, unti-unti po namamatay ang kaluluwa, ganoon din po ang katawan. Pero kung kayo po isang mananampalataya at tama po ang pinapakinggan, buhay na buhay ang spirito, buhay na buhay ang kaluluwa, buhay na buhay ang inyong katawan, malusog na malusog dahil nauunawaan mo ito. Ang lahat po ay naisakatuparan dahil sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus sa krus. Amen! So bilang pagtatapos, let us now answer the question. Meron po bang kinalaman ang katwiran sa kalusugan ng isang mananampalataya? The answer is yes, of course. Kaya, ang ating pong paalaala dapat maging mapagbantay po tayo sa ating mga bawat pinapakinggan. Yan po bang pinapakinggan mo ipatungkol sa mga ginagawa mo o mga gagawin mo pa? Ito po ay relihiyon. Okay? Or yung po bang inyong pinapakinggan ay ugnay po sa mga ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Well, kaibigan, yan po ang Ebanghelyo. Yan po ang dapat niyong pinapakinggan. At ito po, mararanasan natin bakit tila sasabihin ng ibang mga kaibigan mo, ilang taon ka na? 60. Wow, hindi ka mukhang 60. 59 lang. Amen. So, kaibigan, alam kong mas nakakabata po kapag tayo po nakakapakinig ng tamang mensahe ng Ebanghelyo. Malusog ang spirito, dahil nandyan po ang banal na spirito na nanahan sa iyong spirito, may kinalaman sa inyong kaluluwa, ang iyong isipan, damdamin at kalooban, and of course, may kinalaman po ito, kaya naman malusog po ang inyong physical body, ang inyong katawan. All because of the finished work of Christ on the cross na malinaw po sa inyo mga kaganapang ito. Kaya naman, nananampalataya ka by faith. Ikaw ang katwiran ng Diyos kay Hesus Kristo. Amen. So bukas po ipagpapatuloy po natin ang mayamang pagtalakay nito. At maraming salamat po for joining me once again. Dito po yan sa ating Bible study online. Of course, hatid sa inyo na ating programang Solution. Kaibigan, nag-aanyaya po ang Diyos sa inyo at matagal na po niya kayo hinihintay kung sabiang wala pa po kayong relasyon sa kanyang bugtong na anak na si Kristo. At para po maranasan po natin itong mga katotohanan ating pinag-uusapan, magkaroon kayo ng malusog na spirito at malusog na kaluluwa at malusog na pangatawan. Ang kinakailangan niyo po ay magkaroon po ng kapanganakang maguli at ito po ay magaganap kapag tinanggap po ninyo at kinilala niyo po ang ating Panginoong Jesus bilang inyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. At manampalataya po kayo sa inyong puso na siya po ay binuhay na maguli ng Diyos. Sabihan, makakamit po natin at panghawakan po natin ang kaligtasan na laan sa iyo ng Diyos. So ako po'y mananalangin, ariin niyo pong panalangin po ninyo ang aking panalangin. Sundan niyo po yung aking mga sasabihin bilang pagtanggap at pagkilala sa Panginoong Jesus bilang iyong tagapagligtas. Let's pray. Aming Diyos at amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mensahe ng Ebanghelyo. Salamat Panginoong Jesus dahil sa krus ng Kalbaryo, inako niyo pong ganap ang lahat ng aking mga kasalanan. Kinikilala ko po na hiwalay sa inyo, sadyang wala po akong kakayahan. Salamat po sa buhay na walang hanggan na inilaan mo na sa akin sa mga oras na ito. Salamat din po na ako isa ng bagong nilalang, isa ng taong nakipag-isa na kay Kristo. At salamat Banal na Espiritu, ikaw ay nananahan na sa aking espiritu, ngayon at magpawalang hanggan. Amen. Aming Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa isa na namang kalayaan na kami po ay nagkaroon ng pag-aaral dito po sa aming programa sa Solution, kung saan, Panginoon, ay patuloy po namin pinag-uusapan at pinagsasaluhan ng yaman ng iyong kabutihan, ng iyong labis na pag-ibig at pagmamahal. Dilangin ko po para po sa aming kapatid na tumanggap sa aming Panginoong Jesus sa mga oras na ito. Nababasa niyo po ang kanyang puso. Aming Diyos, dalangin ko po na kayo po ang maglagay sa kanya ng pagnanasa, ng gutom, ng kauhawan ng iyong salita. Nang sa gayon patuloy po siyang lumago
at mapagyaman po ang kanyang kaluluwa sa katotohanan ng mga tinapos na gawa ng aming Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. At patuloy niya po maranasan ang iyong naisan sa kanyang buhay, kung gaano po kalusog ang kanyang espiritu, gayon din ang kanyang kaluluwa, at gayon din ang kanyang katawan. Salamat aming Diyos. Ito po aming panalangin at pagpupuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, isa na naman po edisyon ng programang Solution ang sumainyo ngayon. Araw pong ito at maraming salamat po sa Panginoon. Tayo po muling pinagtagpo via Facebook Live. And of course, tayo rin po ay maaari po mapanood sa ating YouTube channel. So punta lamang po kayo sa ating Mismo TV at mag-subscribe na rin po at sa ating mga kabubukas lang. Ito nga pong programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong, and this is Solution, your grace-based devotions with me. Nakasama po niya, and my name is Laverne Ducot. At muli po sa ating mga pinag-usapan, dalayan ko po na tayo po ay napalaya, na patuloy po natin naunawaan. May kinalaman pa na yung katwiran sa ating kalusugan. Kaya po, lagi po natin pinapaalala sa ating programa. Magdesisyon po kayo. Kung patuloy po ninyo napapakinggan yung hindi ibanghelyo, bago sa relihiyon, mag-isip na po kayo dahil may kinalaman po yan sa inyong kaluluwa at sa inyong kalusugan. Gayon din po sa inyong mga anak, kung yan po patuloy po nilang napapakinggan. So, we have to decide. Tayuan po natin ang katotohanan. At maraming salamat sa Panginoon dahil alam kong kinausap ka na ng Diyos. At sa mga tumanggap po sa Panginoon, congratulations. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay. At maraming salamat din po sa ating mga kaibigan, Team Grace, mga kaibigan po natin, mga churchmates po natin. We miss you at salamat po sa aking buong pamilya. Sila pong ating kaagapay sa programang ito. And of course, thank you kay Kuya Aves. Siya pong ating technical director. Talagang napakasipag. At syempre, maraming salamat po sa inyo. Sa inyong patuloy na pagtutok at panonood. Dito yan sa ating programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat. At muli ko, magkita-kita po tayo bukas. Ipagpapatuloy po natin ating pag-aaral. At sa loob po ng ilang minuto, patuloy po tayong matuto sa yaman at nananaga ng kapahayagan ng Ebanghelyo sa ating Panginoon Jesucristo. Bilang pagtatapos, narito po ang 3 John chapter 1 verse 2 na may kinalaman sa pinag-usapan natin kanina. Sabi po ng talata, Beloved, ito yan, I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. Bye!